dumako tayo sa pang-anim natin. Eto na nga po, mga bossing, ang tangge ng dating Pangulong Duterte, no? Wala naman akong natatanggap na imbitasyon. Paano ako pupunta diyan sa Quadcom? Hindi nila ako pinapadala ng imbitasyon. Sabi naman daw po, meron ng napadalang imbitasyon. So, ang komento ko ho dyan, mga bossing, mukhang si dating Pangulong Duterte umi-style o gumagaya ng style kay Maharlika, no? Yung wala naman akong natatanggap na sabpina, yung pala iniiwasan para hindi pumunta. Eto po, ngayon, pinadalan na muli ng imbitasyon ang dating Pangulong Duterte. Banat! We say that I respect or we will respect the Ayan. Ito po atras natin. Game! Sabi po sa report ay napadalhan nyo na ng invitation. Tama po ba si former President Rodrigo Duterte sa inyong Quadcom? Pero kasi nakausap po namin last week si Attorney Salvador Panelo. Ang sabi niya ay wala pa. Haharap daw pero wala pang natatanggap. So ano po ba? Baka walang natatanggap o di tinatanggap o tinataguan o iniiwasan. Yun lang po yun mga kababayan Talaga, napadalhan na po ba? Actually, sumasagot na nga sila sa interview. Matagal na Alam na nila na meron ng invitation Well, At saka ho, mga kababayan, kalat po sa lahat ng tagapagbalita. Yung mga nagbabalita po, yung mga ABS-CBN. Hindi po si Mark Ramos yun. No? Tayo naman po sumasaludo doon sa mga tunay na mamamahayag po, mga kababayan. Kaya, lagi nyo pong naririnig dito sa ating channel. Umpisa na po ng ating vlog. Umpisa na po ng ating minsan, talagang hindi ko nasasabi na eto na po ang ating mga ibabalita sa inyo. Kasi respeto po para doon sa totoong mga mamamahayag. Kalat na po doon, mga kababayan, na ipinapatawag o may pagpapatawag po kay dating Pangulong Duterte. Miski hindi dumating sa iyo yung sulat o imbitasyon, since narinig mo na sa balita at mismo, ayan na po, si Barbers na po ang nagsasabi. Ang chairman ng committee. Diba? Narinig mo sa kanya pinapatawag po namin Diba? Punta ka na. Hindi na yung kung saan-saan pa. Walang imbitasyon. Hindi naman kami pinapadala ng imbitasyon. Mismong committee chairman na ang nagsasabi sa mga balita, alangan naman po na hindi makarating sa kanila yan. Di ho ba? Tuloy. Anyway, so yes, we have already sent invitations. So I always reply every time I'm asked kung pupunta o hindi, o kung hindi pumunta, anong gagawin. I always say that I respect or we will respect the decision of the former president. Pero hanggang former president lang yon, hindi kay Labato de la Rosa. No? Sabi ko nga, we will afford him all the courtesy due to an ex-president or a former president. So, merong imbitasyon na pinadala at sa aming mga hearings, ito'y nababanggit palagi. Okay. So, Oo nga. Yun talaga sabi ni Dennis Ostonal, yun baka nga kapag nagkaisa ang mga taong bayan, baka sila ang ipatapon sa bansa ng mga inchik na kanilang mga kakampi. Correct ka dyan, Dennis Ostonal. Ayan yung sinasabi ho natin, mga kababayan. Ilang beses na pong nabanggit sa Quadcom. May imbitasyon na. Ready naman pala ang dating Pangulo. Rekta na. Punta na. Hindi na kailangan mahawakan pa yung imbitasyon. Di ho ba? Naririnig nyo na yan. Madami na nagsasabi sa inyo, meron po talaga imbitasyon baka, no? Wala talagang planong pumunta. Delegates, pag pumunta, baka yung sinasabi ng dating Pangulo na ready na pumunta sa Quadcom, baka para lang po sa kampanya. Kasi nangangampanya po. Nangangampanya bilang mayor ng Davao. Bakit hindi si Baste? Hindi daw po kakayanin kasi ni Baste. Biruin mo, Carlo Nograles, no? Mambabatas, si Baste. Mukha lang manginginom. Pag-aanohin mo yun, pagtatapatin mo yung dalawa na yun, mapapaisip yung mga taga Davao, saglit lang.
ang daming mga naging issue nung namumuno si Baste. Tapos hindi naman pala totoo talaga na tayo ang pinaka safe na city sa buong Southeast Asia. Dinodoktor lang daw yung mga logbook. Siyempre, pupunta ho yan sa totoong mambabatas versus doon sa parang mambubutas lang. Mambubutas lang ho, mga kababayan. O tuloy. Ewan ko kung bakit sinasabi ni Atty. Panelo na wala. But kung ganun pa man, meron kaming pinadala ulit nga bagong invitation. Kailan? Paano kaya ang magiging reaksyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte dito? No? Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, kung pwede nga lang na ma-extend si PBBM, mas maayos. Sabi ni Celsan Rebolledo, Idol, matutulog na ako. I-replay ko na lang. Pero hanggang ngayon, nagko-comment pa din si Celsan Rebolledo. Kala ko ba matutulog ka na? Sabi sa iyo hindi mo kayang iwanan O, tuloy. Yan po yun, sir, yung bagong invitation. I think, kung di ako nagkakamali nung right after yung aming last hearing, kailan ba kami nag-last hearing? Last week yata? Last week. Or the week, the day or 2 days after the last hearing Opo. na ginawa namin. Parang October 11 yata ang last hearing. Hindi. O baka meron pang iba. Okay, so Siyam na araw lang yun, no? Malamang alam na nila yan, mga kababayan. anong epekto nun, sir, kung hindi pupunta ang dating Pangulo at si Senador Bongo, Senator Bato de la Rosa na baka magkaroon na ng sariling pagdinig po sa Senado? Sabihin ko na po, ma'am, iisipin ng sambayan ng Pilipino, bastos sila, hindi nila ginagalang ang Kongreso at malaki ang epekto nito na bababa yung porsyento ng kandidatura nila. Kasi, syempre, etong mga iboboto natin, ayaw ipagtanggol yung kanilang sarili, ayaw humarap doon sa mga reklamo sa kanila. Paano na lang? Kung bibigyan pa natin to ng mga pagkakataon na maupo ulit, di yari. Ganyan lang din po, tuloy-tuloy ang pambabastos sa Kongreso. Pag hindi sila pumunta, wala namang problema. Dahil dun sa ating mga inimbitahan ng mga senador, dahil kapwa mambabatas din natin sila, meron kaming tinatawag na interparliamentary courtesy, no, na kung saan ay we will respect, no, yung kanilang decision not to attend. Kasi nga, may parehas naman kaming objective at layunin. Ngayon, dahil meron silang sinasabing investigation, maganda yun para sa amin. Dahil at least, Totoo po yung sinasabi niya. Tuloy natin. hindi isang punto de vista lang ang makikita ng taong bayan. Di ba? Kung ang layunin ay parehas ng layunin ng Quadcom na ilabas ang katotohanan sa usapin ng extrajudicial killings, dangerous drugs, human rights, and others, no? Kami natutuwa at least na in sync or naka-align, no, ang ating mga kasama sa Senado tungkol sa layunin ng Quadcom. Oo, pero Totoo po yun, mga kababayan, ha? Kaya lang po, kaya naman gusto magpatawag niyang si Bongo, si Bato ng hearing, mga bossing sa Senado, para pumanig sa kanila, no? Para pumabor sa kanila. Kasi nag-e-expect yung mga yan na sila po ang magiging committee chairman nung hearing na yon, mga bossing. Akala nila nga, yung tipo bang, pideyalik hearing ako, walang pipigil, no? Punta ako sa Davao, magpa-hearing ako kasi malapit nang mahuli si Kibuloy. Walang pipigil. This time po, hindi na pwede yon. Basa na yung mga galawan. So ngayon, Coco Pimentel. Mas lalo po nilang inilubog at ilulubog at lalong mapapahiya sila, mga kababayan, pagka itong sa Senate hearing po, hindi pa nila inatenan. Ano po? Sila yung nagpapatawag yan. Porque ba hindi sila yung committee chairman, hindi na sila a-attend? Magiging patas po dyan si Senator Coco Pimentel, mga bossing. Di ho ba? Kaya, malamang sa alamang, parang Quadcom lang din po yan. Parehas na parehas po. Patas. Hindi kagaya nung ibinabanta ni Bongo, no? At ni Bato de la Rosa na na yung Quadcom daw po is bias. Yung binabanta nila na papatawag namin si dating Pangulong Duterte dito.
O, di ba? Resource person. Pero kung ang mangunguna po sa committee hearing na yon, sir, ay si Senadora Bato de la Rosa, would that be okay with you? O Senadora? Bakit ganun tawag kay Bato? Senadora Bato de la Rosa? si Senadora Bato de la Rosa, would that Senador Bato de la Rosa, yun pala yun. be okay with you? O dapat po mas maganda ba na Committee of the Whole or Blue Ribbon Committee? Well, as suggested by I think it was the SP, the Senate President Yes. or Senator Risa. Opo. Mas magandang Committee of the Whole, no? Para magkaroon talaga ng walang bias na usapan, walang bias na pagdinig. Okay din sa atin yun, whatever it is, kasi our rules does not prohibit a parallel investigation by the House and the Senate. So, sa Yun nga po, si Coco Pimentel, mga kababayan, no? O, yan ang mag-iimbestiga. Yan po ang magiging committee. Committee, ha? Hindi comedy. Committee chairman. Coco Pimentel. Yari sila dyan. Patas yan eh. we always subscribe to that. At sabi nga namin, basta parehas tayo ng layunin, hindi ba mas maganda na dalawang panig ang madidinig natin? Kaya yan ang pagkakataon siguro na magpahayag ng kanilang panig si Senator Bato dyan sa usapin na kung saan ay inaakusahan siya. Oo, pero hindi ba Ayan, mga bossing. O, yan, ha? Mga boss, pinadalan na ng invitasyon si dating Pangulong Duterte. Kaya wala na silang masasabi na na hindi sila pumupunta kasi wala namang investigasyon. So kailangan pumunta na ho sila diyan, mga bossing. Pupunta kaya o hindi? Ako naniniwala ako hindi, no? Ako naniniwala ako yung sinabi na pupunta sila para lang po yun sa kandidatura sa pagka-mayor. Mga bossing, isang oras at 10 minuto na din po tayo nagtatalakayan dito, no? Na sendan na ng imbitasyon ang dating Pangulong Duterte. Yung like natin, ilan tayo dito? Umabot tayo ng 2,200 viewers, 2,400 viewers. Aba, yung like natin 904. Baka naman papindot nung like diyan. Pindutin niyo lang po yung like button diyan upang sa ganon mas i-share ni YouTube, no? Ang ating mga talakayan, ang ating mga live stream. So, doon sa hindi pa naka-like dyan, bahala kayo, no? Malapit na ang Halloween. Baka kuhanin kayo. Ako'y magpapaalam na din po, mga boss, chief, amo, sir. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa ating channel. Angel Virus Ram, shout out po sa inyo. At malapit na tayo mag 400,000, 336,000 na tayo ngayon, ba? And counting po. I-subscribe nyo na din po ito, mga boss, chief, amo, sir. Muli po, maraming salamat. Saludo po ako sa bawat Pilipino na sumusuporta po sa ating gobyerno, sa ating presidente, dahil ang layunin po ng gobyerno ng Pilipinas ay muling umangat ang ating bansa. Muling umahon ang ating bansa. Maraming salamat. God bless po sa atin lahat.